baka namatay sa pagkahulog. Kung panahon na niya, wala akong magagawa. Tuloy pa ba? Tuloy pa? Nawalan na ako ng gana, alis na. Libu-libong landas, gamot ang pangunahin. Ako ang pinuno ng set ng ri ng gamot. Ngayon, ipapasa ko sa iyo ang sutra ng pinakadakilang ri ng gamot. Naglalaman ng walang kapantay na medisina, libu-libong resep, at mga teknik ng paglaban at pagsanay ng katawan. Sana'y mamuhay kang may kabutihan at maglingkod sa sangkatauhan. Xiaofan, gising ka na. Naalala ko na ako si Gok Xiaofan. Isang uli lang lumaki sa tulong ng bayan sa nayon ng Peach Blossom. Magpahinga ka, tatawagin ko si Dr. Wu para tingnan ka. Yenan, sino kaya yung nagsalita kanina? Sa mga taong bobo ako, si ate ang nag-alaga sa akin. Ngayon, may nangyaring himala sa akin. Dadalhin ko si ate sa magandang buhay. Dr. Wu. Gising na si Xiaofan, pwede po bang tingnan ninyo? Gising na? Ayos na yan, wala nang problema. Mabuti na lang tayong dalawa. Hindi ba tayong mag-usap? Doc Wu, mauna ka muna sa pagtingin kay Xiaofan. Isang tanga. Bakit mo siya inaasikaso? Aya ba ng tanga yon? Doc Wu, huwag kang magsalita ng ganyan. Kung gusto mo akong unahin tingnan yung tanga, pwede rin. Bayaran mo muna yung gamot. Pansamantalang pangangalaga, 500. Gamot, 600. Lahat, 1,100. Ang mahal naman. Mahal? E di bigyan mo na lang ako ng kasyahan. Doc Wu, nasa loob pa si Xiaofan. Tanga lang yan, anong kinakatakot mo? Ilang taon nang wala ang asawa mo, di pa rin bumalik. Di mo ba gusto maghanap ng lalaking mag-alaga sa'yo? Doc Wu, Luyang, doktor ka ba? 500 para sa pansamantalang pangangalaga. Magnanakaw ka na lang. At saka, yung gamot na ginamit mo kanina, vitamina lang yon, binibenta mo ng 600. Ikaw, Guoda Shatsi. Loko ka, hindi kita palalampasin. umalis ka. Ate, okay ka lang ba? Xiaofan, gumaling na ang utak mo. Hindi ka na tanga. Ate, okay lang ako. Gumaling na ako, ate. Hindi na ako papayag na may mang-api sa'yo. Ano ba yan? Ngayon ka lang gumaling, ano na naiisip mo? Ang ganda-ganda kasi talaga ni ate, di ko napigilan. Huwag na nating pag-usapan to. Tara, uwi na. Lutuan kita ng puting tinapay, ate. Sige, susundin ko si ate. Ate, anong nangyari? Siguro dahil kanina, yung sibuyang. Gusto akong apihin, nasaktan ang balikat ko. Tingnan ko nga. Ate, umupo ka. May pasa ka, ate. Papahiran kita para gumaling. Marunong ka pang magmasahe? Subukan mo na lang para malaman. Dahan-dahan lang, ate. Natatakot ako sa sakit. Ate, gusto mo bang magpalit ng posisyon? Huwag na, ito na lang. Halika rito, matanda ka na, umupo ka. Wukui, lumabas ka. Anong ginagawa mo? Wukui, lumabas ka. Wu Chui. Ate, halos wala na kaming makain ni nanay. Ikaw naman, sa umaga pa lang, lalaki na ang kalaro mo dito sa bahay. Nanay. Ano ang nangyari sa kanya? Inaatakan. Bilisan mo, kumuha ka ng pera para sa gamot ng nanay ko. Kumuha ka rin ng para sa akin. Magtatrabaho ako sa labas. Musiki ang, naglalaro ka na naman ba sa labas? Wala kang pakialam. Bilisan mo, kumuha ka ng pera. Kung hindi, mag-ayos ka na lang ng living ng nanay ko. 8. Tingnan ko muna si tita. Kumusta na si Xiaofan? Karaniwang atake lang naman ang kay tita. Ilunod ko siya sa pamagitan ng aking enerhiya. Kailangan lang niyang magpahinga ng ilang araw. Enerhiya PA?
Bakit hindi mo sabihin, direktang pumasok ang tunay mong enerhiya sa katawan ng nanay ko. Tapos biglang gagaling at magiging masigla ang nanay ko. Hindi, ate. Saan mo nakita ang gago na to? Kung gusto mo ng lalaki, maaari kitang ipakilala kay Xanger. At mababayaran pa natin ang utang natin. Tumahimik ka. Ako ang ate mo. Ano akala mo sa akin? Ay sa makipagtalik sa gago na to, mas mabuti pang kay Xanger ho. Parehong mababayaran ang utang. At mapapabuti pa ang buhay ng nanay natin. Hindi ba't yan ang dapat mong gawin bilang ate? Hayop ka. Tumayo ka. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, hayop ka. Ikaw, isang gago, ang mang-away sa akin? Xiao Fan, wag. Xiao Kui, tumakbo ka na. Isinangla ka ng lalaking yon kay. Zengahu para bayaran ang utang. Nakakapagsalita ka na? Nakakapagsalita ka na? Mabuti, ibebenta na rin kita. Hanggat nandito ako, hindi mo magagawa yan. Sino ang may ganitong lakas ng loob? Nandito na si Zheng Hu, Magdusa ka, Kuya Hu. Ay naku. Wutsi Kiang, hindi ka naman maganda. Pero ang ate mo, ang ganda-ganda. Haha, may dating. Sige. Yung sugal kong utang? Basta maayos na maglingkod sa akin ang ate mo. Usapang pera lang yan. Ha. Utang mo, bakit ate mo ang magbabayad? Kung hindi siya, sino pa? Ako ang ugat ng pamilya Wu. Ano ba Asia? Dapat siyang mag-ambag sa pamilya Wu. Alam Montag? Ay naku. Zaklolo. Ete, tulungan mo ako. Ang problema ng pamilya ninyo, wala akong pakialam. Ipinagkait na kayo ni Wuzikiang sa akin bilang bayad utang. Dadalhin na kita. Gusto ninyong dalhin ang ate ko. Tanungin muna niyo ang aking kamaw kung papayag ba siya. Humph. Batang lalaki. Hindi mo ba tinitignan kung sino ako? Magtanong-tanong ka muna ng mabuti. Ako si Xanger Hu, dito sa buong paligid. Sino ang may lakas ng loob na magbanggit ng kamao sa hako? Ang sinumang gawin yon, mamamatay siya. Xiao Fan, wag. Ate, umuwi ka muna. Kahit anong mangyari, huwag kang lalabas. Xiao Fan. Ate, maniwala ka sa akin. Humph. Batang lalaki. Tingnan nga natin kung gaano kalakas ang kayang mong gawin. Zugurin siya. Opo. Tumigil kayo. Halika rito. Huminto ka. Kapag humakbang ka pa ng isa, papatayin ko siya. Talian Montag siya, bilisan Montag. Itali ng maigi yan. Uzikyang, ano pang hinihintay mo? Sugurin Montag. Patayin ninyo siya para sa akin. Kuya, hindi ka o kaya. Duwag ka. Ano pang hinihintay mo? Sugurin mo na. Bilisan Montag. Itali ng maigi yan. Gusto kong panoorin niya ng harapan. Kung paano masisiyahan ang kanyang manugang sa ilalim ko. Maglakas loob ka. Bitawan Montag ang anak KO. Mamatay ka. Umalis kayong lahat dito. Umuling lapitan niyo at apihin ang aking manugang. Hindi kayo makakabalik ng buhay. Sige, tatanggapin ko ang pagkatalo ngayon. Maghintay ka, hindi ito ang huli. Kuya, hintayin mo ako. Umalis kayo. Xiao Fan, ayos ka lang. Bakit ka ganoon kabaliw? Manugang, ayos lang ako. Dugo na ang ilong mo. Halika't tingnan. Narinig ko ang tanging doktor sa aming baryo. Si Wuyang, babalik na sa bayan. Ano? Babalik na sa bayan? Di wala nang manggagamot sa baryo natin. Tama ka. Naku, sinapak mo si Wuyang kaninang umaga. Ngayon, bigla siyang gumawa ng ganito. Malamang target ka niya. Kung aalis siya, edi umalis. Manugang, ibang-iba na ako ngayon kaysa dati. Isang Wuyang lang yan. Hindi ko talaga siya binibigyan ng halaga. Pero, kung aalis si Wuyang, sino ang mag-aalaga sa mga tao sa ating barangay? Mas magiging tahimik kung umalis siya. Isang walang kwentang doktor ang mananatili sa barangay. Baka panggulo pa sa mga dalaga sa ating barangay. Hindi pwedeng umalis si Dr. Wu. Ganito, sumama ka sa akin ngayon at humingi ng tawad kay Dr. Wu. Dr. Wu, huwag kang alis. Oo, Dr. Wu. Kung alis ka, paano kami magpapagamot? Kailangan kong uminom ng gamot para sa aking chronic illness. Mga kababayan, mahirap din para sa akin na iwan kayo. Pero hindi ko na kayang magtiis kahit isang araw pa. Kahapon, Yang Guadashazi. Diretso siyang pumunta sa aking klinik, magulo at sinaktan pa ako. Ingnan ninyo, malaki ang pasa, ang sakit talaga.
Kung mananatili pa ako, baka mawalan na ako ng buhay. Dr. Wu, huwag mong patulan ang isang tanga. Ikaw ay mabait at mapagpatawad, huwag mo nang isipin yon. Oo, kung talagang hindi, papuntahin natin si Xiaofan para humingi ng tawad sa iyo. Isa siyang kahabag-habag na bata. Ikaw ay mabait at mapagpatawad. Patawarin mo siya sa pagkakataong ito. O kaya, hayaan mo siyang magtrabaho sa iyong klinik. Libre, ano sa tingin mo? Humihingi ng tawad si Godashazi kay Dr. Wu. Dr. Wu, humihingi ng tawad sa iyo si Xiaofan. Patawarin mo na siya at manatili ka na. Papatawarin ko siya? Pwede rin. Hayaan mo siyang lumuhod sa harap ko. Magmano ng 10 bises at magpapakabait ako at patatawarin siya. Xiaofan, para sa ating lahat. Magtiis ka na lang at lumuhod ka kay Dr. Wu at magmano ng ilang bises. Xiaofan, mula pagkabata. Masunurin kang bata, lumuhod ka na lang at magmano ng ilang bises. Tapos na ang usapan. Luluhod ako sa harap niya. Naglalaro ka ba? Hindi ninyo alam. Si Wuyang na to, wala talagang alam sa medisina. Walang sakit na kayang gamutin. Araw-araw iniisip lang kung paano manggulo. Sa mga dalaga sa ating barangay ng Tawiwan. At yung vitamin nila ilang piso lang. Ipinagbibili ng daan-daang piso. Siya ay parang hayop na lumalamon ng hindi nagtutunaw ng buto. Xiaofan, hindi ka natanggap. Oo, hindi na siya tanggap. Godashazi, anong kalokohan ang sinasabi mo? Kailan ako ng gulo sa mga dalaga sa inyong barangay? Hindi ba kailangan gumamit ng kamay sa pag-check ng katawan? Ayon sa kasabihan, tingin, amoy, tanong at pakiramdam. Normal lang na hawakan ng ilang bises. Godashazi, kung hindi mo alam, huwag kang magsalita ng walang basehan. Kung nagdududa kayo sa akin, sige, alis na ako ngayon. Pero, kung kailangan ninyong magpagamot sa hinaharap, kailangan ninyong pumunta sa bayan. Kung magmamaniho, 1 oras. Kung may biglaang sakit, huwag nang gamutin. Hintayin mo ang kamatayan mo. Hindi pwede yan. Huwag umalis, Dr. Wu. Hayaan mo silang umalis. Sa susunod, libre na ang lahat ng konsultasyon ko sa inyo. Ikaf, tangga ka. Anong karapatan mong magpagamot? Xiaofan, marunong ka talagang magpagamot? Ikaf, Xiaofan, tama na, gagawa mo. Humingi ka na lang ng gitawad kay Dr. Wu. Tapos na, pwede ba? Ate Kiao, marunong talaga akong magpagamot. patunayan mo nga. Eto, masama ang pakiramdam ni Kiao Kiao nitong mga nakaraang araw. Tingnan mo, tracking ka siya. Ate Kiao Kiao, pahintulutan niyo kung ipulso ko kayo. Xiaofan, kung hindi mo talaga kaya, sumunod ka na lang kay Dr. Wu. Hindi pwedeng mawalan ng doktor ang ospital. Alam ko na ang sakit ni Ate Kiao Kiao. Anong alam mo? Ate Kiao Kiao, sa likod mo ba? May lipoma na kasing laki ng daliri. Paano mo nalaman? Hindi ka? Xiaofan, marunong ka talagang magpagamot. Sa pulso lang, na-diagnose Montag ang tumor essay likid ni Nursksi, pati laki alam Montag. Hindi ito simpleng gamutan. Himala, 2. Imposible. Paano mo nalaman? Noong nakaraan, nalaman ko lang. Dahil sinabi sa akin ni si Kiao Kiao. Baka naman sinabi rin sa'yo? O baka naman may something kayong dalawa? Nakita ni Go Xiaofan ang likod mo. Wuyang, tumigil ka. Ikaw talaga ang may kagagawan nito. Kahit alam mong may tumor siya. Anong magagawa mo? Makakapagpagaling ka ba? Siyempre kaya ko. Imposible. Ang lipoma, kahit gamot hindi kayang gamutin. Kailangan ng operasyon para tanggalin. Kung gagaling si Ate Kiao Kiao sa paggamot ko. Luluhod ka ngayon at hihingi ng tawad, tapos lalayas ka sa Tawiwan Village. Ziga. Godashazi, tingnan natin kung paano mo tululutasin. Xiaofan, ikaf. Ate Kiao Kiao, konting tiis lang. Aayusin ko lang ang sirkulasyon ng dugo mo, sandali lang to. Ayun, Ate Kiao. Hala, Ate Kiao Kiao. Hindi ito paggagamot, malaswa ang ginagawa nila. Ang ganda talaga ni si Kia Kia. Matagal ko nang gustong makamit, hindi ko magawa. Bakit si Godashazi ang nakaisa? Naku, nawala na talaga ang lipoma sa likod ko. Imposible, hindi ako naniniwala, hayaan mo akong tingnan. Wuyang, tingin mo basta-basta mo lang ito pwedeng tingnan? Guyang, lumuhod ka ngayon at humingi ng tawad. Tapos umalis ka sa Tawiwan Village. Kayong dalawa, tiyak na kayo ni si Kia Kia. Nagtutulungan kayong mandaya, mga probinsyanong ito. Walang kaunting talino, karapat dapat kayong maghirap habang buhay. Totoo, kami ay mga probinsyano. Pero hindi naman kami bulag. Sa tingin ko, ikaw ay isang walang kwentang doktor. Hindi magaling ang iyong kakayahan, tapos ang kapal pa ng mukha. Tingin ko si Wuyang ay hindi mabuting tao. Mas magaling ng double si Xiaofan. Si, hintayin ninyo, ako na ang alis. Gusto mo umalis? Huwag kang mag-akala. Pinahamak mo ang mga dalaga sa amin ngayon, gagawin kong hindi ka na muling. Makakatayo magpakailanman. Natuwa ka ng pinalayas si Wuyang, pero wala ng doktor sa nayon. Si Xiaofan ang pinakamahusay na doktor. May lisensya ba Asia? Kung wala, hindi siya papayagan ng county na pamunuan ang health center. Kahit makakuha siya ng lisensya. Kailangan pa rin ng pera pambili ng gamot at kagamitan. May ganoon ba siyang pera? Si Xiaofan, huwag kang mag-alala, may kaunting pera pa ang ate. Bukas, aakyat ulit ako ng bundok para mamitas ng halamang gamot. Ipabibis ko sa bayan. Kung gusto mong ayusin ang health center ng ngayon, lubos na susuportahan ka ng ate. Salamat, ate. Bukas, sasamahan kita sa bundok. Sige, uwi muna ako sa county para mag-isip ng paraan. Kahit papaano, kailangan matiyak na hindi maubusan ng gamot ang klinika. Salamat sa iyo, Ate Kiao Kiao. Ahas. Ate, okay ka lang? Kinagat ako ng ahas. Nasaan ang ahas? Saan ka kinagat? Halika, umupo ka.
Tumakas ang ahas. Kinagat ako sa binti. Ate, naipon ko na ang lason sa sugat. Pero mabilis itong kakalat. Kailangan kong sipsipin ito gamit ang bibig. Kung ngayon, bilisan mo. Kung nahihiya ka, ipikit mo na lang ang iyong mga mata. Ate, gumaan ba ang pakiramdam? Si Aofan, ang galing mo. Ngayon, hindi na ako nahihilo at hindi na manhid ang binti ko. Kaya nga ako magiging doktor ng ngayon. Marami na tayong halamang gamot. Isasakay na kita pa uwi. Okay. Kui. Ano NG nangyari SIO? Sino ka po? Ako si Mao Yukay, mula sa bayan. Ang aking ipinakilala ni Matchmaker Liu Gu. Ah, si Boss Mau pala. Oo, akon ka. May dalawa akong bahay sa lungsod. Kapag pinakasalan mo ako, taga-lungsod ka na rin. Basta alagaan mo lang ako ng maayos. Hindi lang araw-araw masarap ang pagkain mo. Bibigyan pa kita ng 2,000 piso, buwan-buwan. Salamat sa mabuting hangarin mo, Boss Mau. Pero sa ngayon, hindi muna ako nag-iisip ng ganyan. Nasugatan ang binti ko. Uwi na muna ako. Pasensya na. Oy, Kui, huwag kang umalis. Ziga, ganito na lang. Kung magkakaanak tayo ng lalaki, bibilhan kita ng bahay sa lungsod. Ano, gusto mo untak? Ano ba ang problema mo? Malinaw na ang sinabi ng ate ko. Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Zino ka, batang hamog? May pakialam ka sa usapan na matatanda? Wala kang modo. Ulitin mo. Ki, pag-isipan mong mabuti. Matanda ka na rin. Hindi ka na birhen, huwag kang mag-akalang napakamahal mo pa. Ano ang sinasabi mo? Sa itsura mong yan, bagay ka sa ate ko. Panaginip mo yan. Salamat, Boss Mau, pero wala pa sa isip ko ang magpakasal ulit. Pasensya na. Uwi na ako. Idi isang laspag na lang, nagmamaganda pa. Hindi mo alam kung ilan na ang nakakasiping sa kanya. Ano ang sinasabi mo, hayop ka? Mali ba ako? Kung ganyan ka kabahala sa kanya, baka nakasiping mo na rin siya. Hema ako, di ba? Humingi ka ng tawad sa ate ko. Tawad ka ng tawad, mga probinsyanong walang modo. Hindi alam kung ano ang sarili nila. Gusto mo mamatay? Hinampas mo ako, at tawag ako ng pulis. Humingi ka ng tawad sa ate ko. Tawad. Pasensya na, mali ako. Ipagpaumanhin mo na. Si Aofan, tama na. Baka may mangyaring masama. Umalis ka. Anak, bakit ka ba napaka-impulsibo? Ayoko lang talaga kapag sinisiraan ka nila. Sige na, sige. Alam ng ate na mabuti ka sa kanya. Umuwi muna tayo para matulog. Bukas may benta pa tayo ng halamang gamot sa bayan. Ate, umuwi ka muna. Bukas sa bayan kung magbili na lang to. CJ, Dok, bumibili po ba kayo ng halamang gamot dito? Pasok ka, kanan. Ay, salamat. Ikaf? Anong ginagawa mo dito? Sabi niya nagbibenta ng halamang gamot. Loku, kilala mo siya. Sikat naman loloko, yang batang yan sa Bangay Taoyuan. Pagdating niya dito sa ospital, siguradong may paloloko yan. Ah, manloloko pala. Umalis ka na. Baka ipatabak ka o ang pulis. Habang nandito ako sa health center, hindi ka makakapagbenta ng gamot. Huwag din kayong magpapagamot dito. Kapag nahuli ka o kayo, magtusa kayo. Mukhang gusto mo talagang mamatay. Di pa sapat yung sira mong bato. Ah, ikaw pala ang may gawa. Kaya pala nitong mga nakaraang araw. Ang sakit ng likod ko, at di gumagana yung trabaho ko. Ikaw ang gumawa nito? Mukhang gusto mo talagang mamatay. Xiangyu Group. Ito ang higante ng negosyo sa South River City natin. Kumakalat ang impluensya nila sa lahat ng industriya. Kahit sa Huacheng, kilala rin sila. Ang boss ng Xiangyu Group, si Jiang. Yun kaya yung magandang hepe na galing probinsya. Para mag-inspeksyon, balita ka o, Zia ang magiging susunod na tagapagmana ng Xiangyu Group. Bakit siya pupunta sa inyong taon natin? Kung magaling ako sa medisina at nailigtas ko si Boss Jiang, hindi na ako kailangang maghirap pa sa buhay. Nasaan ang punong guro ninyo? Ako Zia Chanlin, sekretaya ni Boss Jiang. Tawagin ninyo agad ang punong guro ninyo para maligtas. Nasa ikalawang palapag ang punong guro namin. May operasyon siya. Ako si Wu Yang, punong doktor ng ospital namin. Sekretaya, huwag kayong mag-alala. Asikasuhin namin na maayos si Boss Jiang. Kung may ligtas ko si Boss Jiang, baka mapansin dia ako niya. Dahil dia yun ang hakakyat es alangit. At Beijing Parang Phoenix, ano ang kinain ni Boss Jiang ngayong araw? Medyo may ubusipon si Boss Jiang nitong mga nakaraang araw. Kumain siya ng 2 cold reds kaninang umaga, tapos 2 prutas ng bayabas. Bigla na lang sumakit ang tiyan niya at hinimatay.
May chlorphenamine ang coldrets na nag-react sa acid ng bayabas. Mahalaga ang balanse ng asido at alkalina. Sobrang asido ang kinain ni Boss Jiang. Hinalo ito sa asido ng sikmura, kaya nasunog ang tiyan niya. Kailangang mag-gastric lavage kaagad. Si Dr. Wu Yang pala? Magaling. Kapag nagising si Boss Jiang, tiyak na magpapasalamat siya ng gusto sa'yo. Sobra po ang papuri ninyo, Sek. Gu. Ayusin namin ang operasyon kaagad. Kung gusto mo siyang patayin, huwag mo nang pagurin ang sarili mo. Zeno ka? Baryo doktor lang po ako. Kung ayaw ninyo siyang mapahamak, huwag ninyong labhan ang tiyan niya. Diretso sa blood machine na lang. Ano, yung blood machine? Barrio Doctor? Sek. Gu. Huwag ninyong pakinggan ang sinasabi niya. Impostor yan. Wala siyang lisensya. Paalisin ninyo siya. Huwag ninyong hayaang manggulo siya rito. Ang sangkap ng gamot sa ubo ay kumikilos sa dugo. Ang asim ng prutas ay sa tiyan. Anong silbi ng paglalaban ng tiyan? Hindi mo ba alam ang pinsalang dulot ng gastric lavage sa pasyente? At lalo pang magpapalala ito ng kanyang kalagayan, papabilisin ang pagdaloy ng dugo. Huwag na doktor ka. Gusto mo ba siyang patayin? Kanino ka nagsasalita? Impostor. Anong alam mo? Yarwu, may katwiran ba ang sinasabi ng binatilyong ito? Ito. Kung huli na ang pag-inom ng gamot sa ubo, baka hindi pa ito nakakaabot sa dugo. Baka? Sinasabi mo sa akin na baka lang, nawala ng malay si Boss Jiang namin. Kung hindi pa sinabi ng binatilyong ito, at may nangyari kay Boss Jiang, kaya mo bang panagutan yan? Nasayang ang oras namin. Mas mapipadahin na siya sa ospital. Sandali, baka huli na ngayon. Patingnan ko siya. Ika, kaya Montag ba yan? Sek. Gu. Huwag ninyong pakinggan. Nangloloko lang yan. Huwag na doktor ka. Muntik mo nang mapatay si Boss Jiang namin. Pag-usapan natin ito mamaya. Binatilyo, pakisagip naman si Boss Jiang namin. Mayroon bang silver needle? Kailangan ko ng silver needle para gamutin si Boss Jiang. Kayong MK. Gamitin mo ang akin. Naku, Giliw, tapos na po ba ang operasyon ninyo? Kakatapos lang. Binata, 5 pulgadang malambot na karayom ang gamit ko. Magagamit mo ba? Kung hindi, papakuha ako sa departamento ng tradisyonal na medisina para sa iyo. 3 pulgadang karayom. Walang problema. Nagmamagaling ka. Karaniwang 3 pulgadang karayom ang ginagamit sa acupuncture. Mga 10 sentimetro yon. Ang 5 pulgada ay halos 17 sentimetro. Paalang yan sa special na therapy. Hindi ito magagamit ng isang doktor ng tradisyonal na medisina na walang sapat na karanasan. Ikaw na magsasaka. Paano ka makakagamit nito? Yenan talaga ba? Paano ito posible? Hirap na hirap ako sa 3 pulgadang karayom. Si Liu, ilang dekada nang nagpractice. 5 pulgadang karayom lang ang kaya niya. Ilang taon na ba tong batang to? Paano niya nagamit ang 5 pulgadang karayom? Nakaral na ba siya nito na pupunan lang? Yung haba ng karayom, isinusuksok sa katawan. Hindi ba delikado? Baka mamatay ang pasyente. Bata lang, ang tapang naman. Akupuntura sa ibabaw ng damit. Grabe ang galing ng paan niya. Ang binatang to, hindi pangkaraniwan. Okay, paggising niya. Sukan niya ang laman ng tiyan. Kung di kayo kampante, patingin niyo sa county hospital para ma-check kung kailangan pa ng gastric lavage o blood thinner. Secretary Dai. Ay, check ka o si Boss Jiang. Boss Wu, normal ang pulso. Okay na siya. Nasaan yung batang doktor? Uun ka, Nazanzia? Salamat sa kanya. Dapat pasalamatan ng maayos. Sino kilala yung batang doktor? Si Dr. Wu ba? Bari food doctor lang yun. Parang nagbebenta ng gamot. Di ko rin kilala. Barefoot doctor? Bari food doctor. Gumamit ng 5 pulgadang malambot na karayom? May ganoong kakayahan? Kayo, kahit sino, kahit anong paraan. Hanapin yung batang doktor na yun. Ikaf. Dapat mag-aral ka pa. Director Liu, sa palagay ko. Dapat ayusin ang ospital nyo. Yung mga walang kwentang doktor, wag nang patirin. Maraming nabenta na herbs, di ko alam kung ano na kay Sister Kui. Kumusta na kaya? Boss Wang, tingnan mo naman itong gulay ko. Ate, anong nangyari? Si Fan, andito ka na. Teka lang. Boss Wang, ito ay tanim sa amin. Puro natural at organic na gulay, walang pestisidyo o pataba. Siyempre, may mga butas ng uod, hindi ganun kaayos. Ayoko. Di maganda kalidad nito. Babaan mo presyo. Presyong pangkaraniwan. Ate, huwag mo siyang pansinin. Walang ganyan. Organic gulay namin, walang pestisidyo. Hindi talaga perfect ang itsura. Kung ayaw nyo, ibebenta namin sa iba. Iwan mo ang gulay. Amin, tong paninda. Hoy bata, magpakabait ka. Bigay mo dito. Bayaran mo ang gulay ng ate ko.
Hoy bata, matapang ka kinakalaban montag ako. Huwag ka nang magbenta ng gulay sa kalye na ito sa hinahara. Hoy bata, alam montag di akong sino ako? Bayad. Teka, huwag montag na akong bukbugin. Magbabayad ako. Ate, sister-in-law, alis na tayo. Xiao Fan, bitawan mo ako. Ate, gusto kita. Xiao Fan. Hindi pwede. May asawa ako at ikaw. Ate, wala akong pakialam. Ikaw lang ang mabait sa akin. Gusto ko lang makasama ka. Xiao Fan. Sige, wag na natin pag-usapan ito. Tingnan muna natin kung ano ang gagawin sa mga gulay na ito. Dadalhin ko na lang sa ibang lugar para tingnan. Ate, anong nangyari? Konti lang ang ani ng natural at organic na gulay natin dito. Kahit lahat mabenta, hindi gaanong kikita. Eh di magtanim tayo ng marami. Anong alam mo? Organic ang gulay natin, walang pestisidyo o pataba. Konti ang ani kaya mataas ang presyo. Kung makapagtanim lang ng marami, yayaman na ako. Ate, may pinag-aralan akong isang uri ng gamot, likid. Parang tubig lang, walang polusyon. Pag ginamit ito sa gulay at prutas, mabilis itong lalago. Sa gayon, mabibenta natin ng magandang presyo. Subukan natin kaya. May ganito ka pala? Kukunin ko, sandali lang. Ayon sa reseta sa Taishang Yao Wangjing, inihanda ko ito. Tiyak na papabilisin at pagagandahin ng gamot na ito ang paglaki ng gulay ni ate. Ate, gamitin mo ang timbang tubig na ito para mabili. Siguradong lalaki at gaganda ang mga gulay. Sa gayon, mabebenta ng magandang presyo. Walang amoy, hindi pataba. Sigurado ka bang maganda ito? Subukan mo para malaman kung maganda. Sige, susubukan ko. Sige, tara na. Xiao Fan. Ate, anong nangyari? Tingnan mo, itong pipino, isang gabi lang, lumaki ng ganito. Ate, hindi kita niloloko, di ba? Ang sarap. Malutong, mas masarap pa sa pipino sa farm resort sa bayan. E di ibenta natin ang pipino sa farm resort. Tiyak na magandang presyo. Ate, sa hinaharap ang mga mabibigat na gawain nito. Ako na ang bahala. Sige, pumunta na tayo para mag-ani ng pipino. Sige, tara. Kumain po ba kayo? Ilan po kayo? Gusto niyo po ba ng pribadong kwarto? Hindi ako dito para kumain. Nandito ba ang may-ari? Boss. Zeno ka? Bakit mo hinahanap ang aming boss? Galing ako sa Barangay Tawiwan. Nagtasanim kami ng natural na organic na gulay. Gusto ko sanang kausapin ang inyong boss tungkol sa posibleng pakikipagtulungan. Hindi ba ito si Godasha simula sa Barangay Tawiwan? Anong ginagawa mo rito? Hindi ka man lang inilagay sa tali. Tapos lakas ng loob mong pumunta rito? Hindi ka ba natatakot na ipasok ka sa mental hospital? Kung wala ang inyong boss, pwede rin ang manager nyo. Hoy, Godasha si kinakausap kita. Hinahanap ko ang inyong manager. Wala akong sasabihin sa isang waiter lang. Hinahamak mo ako? Ang iming Jin Hai Restaurant. Ang pinakamagandang restaurant sa bayan. Pero waiter ka pa rin. Aray, sinuntok mo ako. Anong ingay diyan? Secretary Dai, dito pa. Boss, itong tao na ito ay nagkakagulo rito. At sinuntok pa ako. Zeno ka? Bakit ka nagkakagulo rito? Nandito lang po ako para mag-alok ng aming organic na gulay. Sila po ang unang nanakap. May sarili kaming supplier. Hindi namin kailangan ang sayo. Kung wala kang ibang gagawin, umalis ka na. Huwag kang maingay rito. Ikaw ba yung maliit na manggagamot? Sino ka? Ako ay mula sa Jiangyu Group. Ako si Dai Chunlin, ang kalihim ni Boss Jiang. Kahapon sa health center ng bayan, nakita tayo. Naalala mo, Tak Ba? Munting kaibigan, sa wakas nakita na kita. Ikaw ang nagligtas sa buhay ko. Secretary Dai, hindi pa siya nagbibenta ng gulay? Paano naging doktor? Kahit bata ang munting doktor na ito, siya ay isang dakilang manggagamot. Napakagaling niya sa acupuncture. Alam mo naman ang nangyari nang himatayin si Boss Jiang. Siya ang gumamot at nagligtas sa kanya. Kahit si Director Liu ay napuri siya ng husto. Secretary Day, huwag po ninyong sabihin yon. Maliit na bagay lang yon. Nga pala, kamusta na po si Boss Jiang?
Nagpahinga lang si boss dyan sa health center ng isang hapon. At gumaling na siya ng lubusan. Pati sipon niya nawala. Kaya nga't maaga siyang pumunta sa lungsod para sa isang pulong. Kung hindi, siguradong personal siyang magpapasalamat sa iyo. Anong nangyari kanina? Kung may manghamak sa manggagamot, parang ako na rin ang hinamak. Boss C, dapat maintindihan mo ito. Ayong lahat, inanggal na kayo. Umalis na kayo. Boss. Bilisan Montag. Tara, sabay tayong kumain. Siege, dito ka. Oo nga pala, ano, tong ulam Montag? Hindi ba't Dr. Kalang? Pangunahing trabaho ko ay doktor sa nayo ng Tawiwan, pero kapag may oras, nagtatanim ako ng mga organikong gulay. Nga pala, Sek. Day. Uyaksi, tikman niyo itong pipino na tanim namin. Sobrang sarap talaga. Mukhang masarap nga. Sabi ka OSIO, Lauxi. Pwede ka namang bumili ng marami para sa tindahan mo. Ang sarap, sobrang sarap talaga. Espesyal ang lupa at tubig sa aming Tawiwan. Dagdag pa ang organikong pangangalaga, kaya lumalabas na ganito kaganda ang gulay. Pero medyo mataas lang talaga ang presyo nito kaysa sa palengke. Grabe ang sarap nito. Mas masarap pa sa lahat ng gulay at prutas sa restaurant namin. Tigilan mo na, magkano ba ang 1 kilong pipino? Medyo mataas ang presyo namin, 30 piso bawat kilo. Dahil mas masarap ang gulay namin. Kaysa sa ibang mga gulay sa farm resorts. Walang problema, lahat yan bibilhin ko. Sa hinaharap, lahat ng gulay at prutas mo, akin na lahat. Ayos, ang galing. Pero hindi pa masyadong malaki ang ani namin ngayon. Plano naming palawakin. Pagdating ng panahon, dadalhin ko mismo kay Uyaksi. Huwag ka nang mahirapan. Tawagan mo na lang ako at ako na ang kukuha. Ito ang EIE card ko sa hotel. Lahat ng bibilhin mo sa hinahara. Kalahating presyo lang mula sa original. Salamat, Uyaksi. Napakaganda ng mga gulay at prutas na ito. Sa tingin ko pwedeng gawing employee benefit sa aming kumpanya. Sige, pag lumaki na ang ani namin. Dadalhin namin mismo sa inyo, Sek. Day. Tara, magcelebrate tayo. Lindayong, anong ginagawa mo dyan? Ano, PA? Siyempre, titingnan ko ang katawan mo. Magkapitbahay tayo ng ilang taon, dapat alam mo na. Matagal na kitang gusto, at ngayong lasing ako. Gagawin ko na talaga ang gusto ko sa'yo. Huwag kang magkakamali, baka makulong ka. Huwag Montag akong takutin. Aw-aw kang nagpapakabait sa harap ko. Pero alam kong sa loob-loob mo. Maganda ka talaga, ano pa bang pinagtatakpan mo? Gusto mo na ng lalaki, di ba? Ngayon, ipapatikim ko sa'yo ang lasa ng lalaki. Huwag kang lumapit, Xiao Fan, tulungan mo ako. Ang lakas ng loob mo. Huwag kang lumapit. Huwag. Lumapit ka, lalagyan kita ng butas. Lindayong. Berde na ang ulo mo, parang damuhan. Mga api ka pa ng kababaihan. Talaga namang, magkakapamilya nga kayo. Puro walang kwenta. Xiao Fan, huwag. Kilalang siga sa barangay ang kuya niya. Sige, palalampasin ko na buhay mo ngayon. Kung aapihin mo pa ang ate ko, papatayin kita. Putangina Montag, hintayin Montag. Hindi ako takot sa mga siga, pero ayokong mag-alala si ate. Sa susunod na lang ang ganti sa gago. Ate, okay ka lang ba? Okay lang, Xiao Fan. Na-shock lang ng konti. Salamat, iniligtas mo na naman ako. Ang sarap mong kasama. Ate, yung mga pipino natin kaninang umaga. Nabenta ko sa Golden River Hotel. Mabait yung may-ari. 30 piso bawat kilo ang binayad sa pipino at kinuha na niya lahat ng gulay at prutas natin sa susunod. Tutu, Golden River Hotel. Yung pinakamalaking hotel sa bayan. At 30 piso 1 kilo. Xiao Fan, hindi mo ba ako binibiro? Ate, paano kita lolokohin? Ito, pera, totoo to. Wow, ang galing mo, Xiao Fan. Meron na tayong supplier na Golden River Hotel. Hindi na tayo mahihirapan magbenta ng gulay at prutas. Lalago ang negosyo natin, ate. Itago mo itong pera. Xiao Fan, malaking tulong ito sa akin. Kung wala ang organic fertilizer mo, hindi ganoon kataas ang presyo ng mga gulay at prutas ko. Kaya itago mo ito. Ipambili mo ng bahay pangkasal. Kalahati ng kita sa benta ng gulay at prutas sa iyo. Gusto mo ba talaga akong mag-asawa, ate? Ang kulit mo.
Itago mo na. Binata ka na. Dapat may pera ka. Sige, hindi na ako mahiya sa'yo. Ako na ang magbibigay ng organic fertilizer. Lalago palalo ang negosyo natin. CJ, Kuya, pinsan. Naku, pinsan. Tulungan mo ako maghiganti. Yang wala siya si S.A. Barangay. Sobra siya. Tumingin lang ako ng 2 beses. Ginanito niya ako. Anong ginagawa mo? Hindi ko kayang talunin ang isang tanga. Hindi ako duwag, pinsan. Ang lakas talaga nung lalaki. Tama na. Bukas, tutulungan kita. Papagalitan natin yon. Kuya, huwag mong kalimutan si Wukui na babae. Kuya Xiaofen. Sino yan? Kuya Xiaofen, ako si Haitsi. Kuya Xiaofen. Hi Z, ano ang kailangan mo? May nagkakagulo sa bahay ni Bibi, Wu. May nagsasabing nagkasakit sila sa pagkain ng gulay niya. Ganoon ba? Nakikipagtalo na si Bibi, Wu sa kanila. Kuya Xiaofen, Dalian Montag, tingnan Montag. Anong hili? Tawagin mo siyang ate. Tara, dalhin mo ako. Bilis. Bibi, Wu. Kumain ang tropa ko ng gulay mo. Hanggang ngayon, nakahiga pa rin siya. Kung hindi ka magbibigay ng paliwanag, papahirapan kita. organiko ang mga gulay ko, walang pestisidyo. Walang problema yan, baka nagkamali kayo. Babaeng to, hindi ka pa umamin na may lason ang gulay mo. Nagsuka ng bula ang tropa ko pagkakain ng kinain mo. Paano magkakamali? Ayaf Montag lang umamin. Sigs, mga tropa, sirain nyo lahat ng gulay niya. Huwag. Tigil. Tigil. Babeng, food poisoning ang tropa ka o. Hindi sapat na sirain lang ang gulay mo, magbayad ka. Kahit 10,000. Wala akong pera. Mukha ka namang maganda. Kung alagaan mo ako, palalampasin ko ang bayad sa ospital. Ano? Huwag kang lalapit. Xiaofan, nasaan ka, Xiaofan? Hanggang ngayon, iniisip mo pa rin ang kasintahan mo. Kung dumating siya, mas mabuti. Sasampalin ko rin siya. Tapos panoorin niya kung paano mo ako alagaan. Nakaka-excite. Nandito ako, may nagsabing hinahanap ako. Zeno? Sinong nagsalita? Ikaw ang kuya ni Lindayong. Talagang hindi natututo si Lindayong. Nandito ka pa rin para manggulo. Ang yabang Montag, Hindi yabang pero sa mga tulad ninyong basura. Hindi kailangan ng respeto. gusto mong mamatay? Tropa, atake. Kuya Xiaofen, ingat. Ang lakas mong lumaban. Kuya Xiaofan, ang tapang mo talaga. Mukhang kulang pa kayong mga tao. Bakit hindi kayo maghanap pa ng iba? Halika kayong lahat, tingnan ninyo. May lason ang mga gulay ni Wukui. Kaming magkakapatid, dito lang kami para humingi ng paliwanag. Tapos kami pa ang sinaktan nitong tao. May lason sa gulay. Tutubia yan? Matagal nang maganda ang kalidad ng mga gulay at prutas ni Wukui. Paano magkakaroon ng lason? Nanonakit PA. Kahit anong mangyari, nandito na siya, nakahiga. Kung malaman ito ng mga negosyante sa bayan, paano na mabibenta ang mga gulay? Hindi ganoon ang nangyari. Pakinggan ninyo ang paliwanag ko. Anong paliwanag? Hanggang ngayon, wala pa sa sarili ang kapatid ko. At ikaw, huwag mong isipin na natatakot ako sa'yo dahil magaling ka makipag-away. Sasabihin ko sa'yo, labag sa batas ang manakit. Lene, alam mo palang labag sa batas ang manakit, Kanina, parang ikaw ang unang nanakit. Nagtatanggol lang ako ng naayon sa batas. At sinira mo ang mga gulay ng hipag ko. Paano natin ito ayusin? Tama, nakita ka o. Ziyan ka ang unang nanakit. May lason ang gulay niya. Tinutulungan lang namin ang mga tao. May lason. Sabi mo lang yan. O dahil sa nakahigang tao dito. Oo. Hanggang ngayon, wala pa sa sarili ang kapatid ko. Malalim nga ang lason sa katawan ng kapatid mo. Buti na lang may alam ako sa pagkagamot. Tutulungan ko siya. Aray, ang sakit. Anong ginagawa mo sa akin? Hindi ba nalason ka? Tingnan kita. Halika. Hubak, nakukunwari lang ako. Nagkukunwari lang pala itong hayop. Manloloko. Oo, manloloko. Napakasama ng taong ito. Napag-aloko. God Xiaofan, anong ginawa mo sa kapatid ko? Hindi ba't sinabi mong nalason ang kapatid mo? Tinutulungan ko lang siya. Pero sa mga susunod na araw, tiyak na masasakit ang katawan niya, susuka-suka at magtatae. At kailangan niyang mahiga sa kama ng 1 buwan. Ikaf talaga. Umalis na tayo. Sandali. Sinabi ko bang pwede na kayong umalis? Ano pa ang gusto mo?
Sinira mo ang mga gulay ng hipag ko at inapi mo pa siya. Hindi ba dapat kang humingi ng tawad? Magsusorry ako sa isang balo? Gago ka. Ikaf talaga. CJ, ituloy mo. Humihingi ako ng tawad. 8 Woo. Mali ako ngayon. Humihingi ako ng tawad. Ganoon lang. Ang mga nasirang gulay at prutas, ibabayad ko sa pera. Double ang ibabayad ko sa inyo. Ate, ano sa tingin mo? Si Yaofan, hindi kailangan ng dobleng bayad. Ayon sa presyo sa merkado. Kung magkano ang dapat bayaran, yun ang ibayad. Ang sobra, hindi natin kukunin. Ate, kailangan talaga ang perang ito. Ang iba. Uy lang natin bilang bayad sa namin. Nga, bayad sa pinsala sa damdamin. Ate Wu, kailangan mong tanggapin ang perang ito. Kung hindi, kaming magkakapatid. Hindi makakatulog sa gabi. Sige na nga. Sa susunod, mag-ingat kayo sa mga sinasabi nyo at sa mga ginagawa nyo. Umalis na kayo. Sige, tara na, alis na tayo. Kuya Xiaofan, ang tapang mo talaga. Hi Z, salamat sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, malamang naapi na si ate. Huwag mo namang ganyanin. Wala naman akong ginawa. Kuya Xiaofan, ang galing mo talaga. Sa susunod na ako sa'yo palagi. Walang problema. Ate, okay ka lang ba? Okay lang. Si Yaofan, salamat sa'yo. Ate, huwag kang mag-alien. Magkakapamilya tayo. Pamilya tayong lahat. Si Yaofan, ang bait mo sa akin. Sa susunod, sa'yo na ako. Gets mo? Hello, at Yaw Yaw. Xiaofen. Nagpadala ulit ang health center ng isang doktor, si Wang Laren. SA Taoyuan Village. May koneksyon lang ito. Wala namang tunay na kakayahan. Pumazada lang. Bakit puro walang kwentang doktor ang pinapadala sa village? Kung hindi talaga kaya, ipakita mo lang ang iyong kakayahan sa medisina. Sa bagong doktor na ito. Tapos hayaan mo siyang umuwi na lang ng kusa. Wala na tayong magagawa kung di gawin yon. Salamat, Ate Kiyaw Kiyaw. Si Yaofan, anong nangyari? May dumating na doktor sa village. Pupunta ako para tingnan. Magpahinga ka muna ng maayos. Magpahinga ka na. Takpan mo ang sarili mo. Sige, kunin mo ang tag na angka mo. Huwag kalimutang uminom ng tama. Salamat, Doc. Zunod. Doc Wang, ako si Gok Xiaofan. Hindi na namin kailangan ng ibang doktor dito. Ako ang bahala sa health center ng aming barangay. Ano? Meron ng doktor sa barangay Taoyuan ninyo? Ganito kasi. Gusto ko mismo ang mag-alaga sa mga kababayan namin kung papayag kayo. Bumalik na lang po kayo sa bayan, dito na po ako. Wala akong hihining sahod. Loko ka, ah? Napadpad na nga ako rito sa Taoyuan. Ang hirap na. Sobrang hirap ng lugar na to. Wala man lang makuha. Kung hindi pa ako makakaipon ng eksperyensya bago bumalik. Ano, pangsilbi ka o rito? Huwag kang mag-isa, hindi ako alis. Saan ka nagtapos ng kolehiyo? Traditional o modernong medisina? May lisensya ka, ah? Wala akong lisensya. Tumutulong lang ako sa mga taga-barangay. Oo, magaling si Xiaofen. Pinuri pi Asia ni Nurse Xidati. Mas magaling pi Asia kay Dr. Wu. Mga probinsyano, walang kaalaman-alaman. Kung gusto mong maging doktor, mag-aral ka muna, kumuha ng lisensya. Tulong. Doktor. Tito Shujin, Xiaofen, sige lang. Nahulog sa pilapil kanina, nabagsakan ang ulo. Malubha ang tama sa ulo. Kailangang dalhin sa county hospital para maopera. Agad. Doktor, isipin mo naman. Mula rito hanggang county hospital. Abutin ng 1 o 2 oras. Baka hindi na kayanan ni Vinvin. Hindi ko kayang mag-opera dito. SA County Hospital lang puvede. Dali, umalis na kayo. kahit pagbendahan man lang. At hindi mo man lang tinignan si Wenwen. Tapos ganyan ang sabi mo. Napakawalang hiya mo. Anong alam Montag, hilaf KPA. Hindi ka o kayang mag-opera SA utak. Kung ayaw mong gamutin, ako na. Hindi naman ganun kalala ang tama ni Wenwen. Kaya Montag PA talaga. Xiaofen, tulungan mo si Wenwen. Dito, lumuluhod na ako. Tito, huwag po. Tingnan ko muna. Isipin mo mabuti. Kung sa county hospital, may pag-isa PA. Kung siya ang gagawa, siguradong mamamatay. Tumahimik ka. Ang sama ng bibig ni Iyarwang, napakalamig. Ganyan na ang kalagayan ni Wenwen. Hindi man lang tiningnan, ng asar pa. Anong klaseng doktor yan? Walang puso. Palisin na lang siya. Tanggalin siya. Wala naman akong ginawa. Kung mamatay, hindi ako kasalanan. Huwag kang magsabi ng mamamatay, papatayin kita. Wenwen, huwag kang matakot. Nandito ang tatay,
Huwag kang matakot. Yushujin, okay na si Wenwen. Pahinga muna siya ng maayos para hindi mairita ang sugat. Kunin mo ng kaunting gasa. Tulungan mo si Wenwen na maggandahe. Tapos magbigay ka ng gamot sa sakit at anti-inflammatory. Magsusulat ako ng reseta ng traditional Chinese medicine mamaya para maayos ang dugo at enerhiya ni Wenwen. Ikaf na bare frotakte. Nak utos KPASA akin. Sabi montag okay na. Sabi montag tulog na siya. Ang okay. Ikaw, Ako na ang magbibendahe sa kanya. Director Liu, bakit po kayo nandito? Kanina, hiniling ng lahat na tulungan mo sa pagbibendahe. Bakit hindi ka gumalaw? Director Liu, hindi sa pangyayaman. Napakababa ng kamalayan nitong mga probinsyano. Hindi sila naniniwala sa aking diagnosis. Naniniwala pa sa pare food doctor na ito. Ang bata, ang ulo at utak ang nasugatan. Hindi agad dinala sa county hospital. Dito pa nagpapatumpik-tumpik sa akin. Pati itong batang ito. Wala namang medical license. Nak utos PA, kalokohan yan. Nung nakatubili ka kanina. Bakit hindi mo sinabing mali ang payo ng batang doktor? Ang bilis mo magsisiwalat ng responsibilidad. Alam montag PA bang doktor ka? Nasaan ang iyong medical ethics at compassion? Director Liu, ako, umuwi ka na SA Health Center. Hindi ka na kailangan ng Peach Blossom Village. Tungkol sa aksyon sa iyo, pag-usapan natin sa ospital. Director Liu, patawain mo na ako. Ang tiyo ko ay si Section Chief Wang ng AEA. Umalis ka. Binata, nagkita tayo muli. Naalala montag PA ako? Ang hirap kitang hanapin. Noong nakaraan, nang magligtas ka ng buhay, ako ang nagpahiram sa iyo ng mga karayom. Ako si Liu Qingshan. kumusta, Director Liu? Heto, ibabalik ko ang mga karayom. Huwag na, huwag na. Hindi lahat kayang gumamit ng 5 pulgadang malambot na karayom. Sa mga kamay mo, parang pagbibigay ng mahalagang espada sa isang bayani. Director Liu, Mari ba akong magtanong, kanino po kayo nakaral? Ang iyong medical na kasanayan at paraan ng paggamit ng karayom, kamangha-mangha. Director Liu, tawagin niyo na lang po akong Xiao Fan. Ang aking guro ay isang naglalakbay na tawis mo. Nag-aral lang ako sa kanya ng ilang panahon. Hindi ko masyadong alam ang eksaktong pangalan niya. Ang pamamaraang ito sa karayom ay tinatawag na Medicine King's 9 Needles. Tatawagin na lang kita ng Tiaofan mula ngayon. Medicine King's 9 Needles. Sayang, hindi ko pa ito narinig. Pero, ang galing mo sa pagtahi. Pwede kang ikumpara sa master ko. Ang master ko ay isang kilalang doktor sa Provincial Health Department. Ikaw, ang galing mo para sa isang bata. Huwag po kayong magsabi ng ganyan. Chiao Fan, ang pangunahing dahilan ng pagpunta ko rito ay, Una, upang magpasalamat sa iyo. Salamat sa pagligtas mo. Kay Boss Jiang SA Iming Health Center. Pangalawa, may isang medical conference sa lalawigan. Gusto kitang isama. makilala mo ang mga kasamahan sa industriya. Makipagpalitan ng kaalaman. At sana, maayos natin ang iyong lisensya sa panggagamot. Ayos. Salamat po, Director Liu. Walang anuman. Sage, usap na ito. Hello, Secretary Day. Gusto akong makita ni Boss Jiang. Sige, padalhan mo na lang ako ng bakasyon. Chiao Fan, mukhang swertehin ka na. Si Boss Jiang ay hindi basta-basta. Nakikipagkita sa kahit sino. Ano ba ang pakay ni Boss Jiang? Sa ganitong oras, papunta pa sa bahay niya. Sige, pupuntahan ko muna. Umalis ka. Sinong nagpaparada dito? Ano? Parking space naman ito, di ba? Yang sira-sira mong tricycle. Dito ka nagpapak? Paano kung magasgas mo ang sasakyan ng iba? Lumayo ka. Bakit? Nasa parking space naman ang sasakyan ko. May problema ba? Saan galing yang batang tu? Ayaf makinig? Oy, may dala-dala pang regalo? Sabihin ko sa'yo, ang mga nakatira sa subdivision na ito, sila ang mga importanteng tao sa lugar na to. Kung may problema, yung prutas na dala mo. At nasaktan ang tiyan nila. Paano? Halika, tingnan ka umuna yan. Huwag mong galawin yan. Hinahanap ko si Boss Jiang ng Xiangyu Group. Ikaf? Ganyang klase? Kilala mo pa si Boss Jiang ng Qiangyu Group? Mukhang may balak ka ah. May appointment ka ba? Wala. Umalis ka na. Kung hindi, ipapahuli kita. Ikaw. Tatawagan ko na si Boss Jiang ngayon din. Hintayin mo. Tatawagan si Boss Jiang? Ako nga, tatawagan ko ang presidente ng Qiangyu Group. Pati ang chairman ng board. Parang wala akong numero ni Boss Jiang. Tawagan mo tak. Kahit na wala kang numero ng telepono ng Boss Jiang. Naghit mo ang iyong sarili sa mukha. Hey, Secretary Day. Dito ako. Okay, maghihintay ako sa'yo. Patuloy na mag-install. Sekretaryo din ang Boss Jiang. Ito ay talagang isang set ng mga nagpapanggap na bagay. Paniniwala ito o hindi? Okay, makikita ko kapag maari mo itong pack. Halika, hayaan mo akong malaman mula sa iyo. Hello, Secretary Dai. Naghahanap ako ng Boss Jiang. Gusto mo ring makita ang Boss Jiang. Dai Sekretaryo.
Talagang pasak. Dapat ko kayo kinuha sa aking kotha. Ngunit ngayon talagang masyadong abala, hindi mo dapat isip. Sekretaryo Day, ito ay para sa'yo. Para sa iyo, babalik ko sa iyo. Sinasabi ng mga leader ng department ng seguridad ang mga pinuno. Kailangang matuwid ang iyong koponan. Kalihimday, mali ako. Hindi ako galaw. Bigyan ako ng pahinga. Kung iulat mo ito sa leader, ako ay tatanggalin. Bigyan ako ng pahinga. Lahat ng aking kasalanan. Bigyan ako ng pahinga. Ang boss Jiang ay naghihintay sa iyo sa loob ng mahabang panahon. Sa loob, mangyaring. Salamat sa iyong mahirap na trabaho. Kaya maganda. Mangyaring umupo. Salamat sa huling pagkakataon. Boss Jiang, ito ay uri sa to. Sa paraan lang ako. Hindi yon ang sinabi sa akin ni Tian Liu pagkatapos. Ako ay sa isang mapanganib na estado. Doctor, Makhang Bata. Paano magkaroon ng ganitong makinang kakayahan sa medika? Boss Jiang, maaaring tawagin sa akin ng Xiaofan. Dian Liu, siya ay labis na papuri. Natutunan ko ang aking mga kasanayan sa medisina mula sa isang naglalakbay na doktor. Xiao Fen. Pagkatapos, huwag mo akong tawagan ang boss Jiang. Tinawag lamang sa akin Sister Jiang. Sister Jiang, sa paraan, ito ay ako mula sa Taoyuan Village. Ang mga prutas at gulay na dinala dito ay espesyal na dinala sa iyo upang lasa. Sister Jiang, kumain ng dahan-dahan at walang makakawalan sa iyo. Ang cucumber na ito ay talagang masarap. Hindi lamang ito lasa mabuti, ngunit meron din itong maraming tubig. Ito ay talagang hindi malilimutan. Xiao Fen. Naisip mo na bang magtayo ng sarili mong prutas at gulay na tindahan? Sa totoo lang, may plano na ako. Wala lang akong mahanap na tamang lokasyon. Anong hirap duen, Xiao Fan? Hindi pa kita nasasalubong ng maayos mula nang iligtas mo ako. Bigyan na lang kita ng pwesto para magtayo ka ng sarili mong tindahan. Bigyan mo ako ng pwesto. Parang hindi naman tama yon. Anong mahihiya? Isang pwesto lang yan. Para sa aming grupo, wala yan. Pero ikaw ang bahala sa kita at gastos. Kung kumita ka, hindi kukunin ng grupo ang kahit piso. Pero kung nalugi ka, ikaw ang bahalang mag-ayos. Siyempre alam ko yan. Kumpiyansa ako, magagawa kong palakasin ang tindahang ito. Naniniwala ako SIO. Kumain ka ng ubas. Hindi na ako. Ipapasabi ko na lang itong magandang balita. Kaya at ko ay, aalis na muna ako. Siege. Xiao Fan, nakakatakot ka. Kumain ka na ba? Lutuan kita. Kumain na ako, Kui. May magandang balita ako sa'yo. Si Boss Jiang ng Xiangyu Group ay binigyan tayo ng pwesto. Pwede na tayong magbenta ng gulay at prutas sa lungsod. Tutu, Siyempre, ang galing Xiao Fan. pagkatapos ng renovation, dadalhin kita para makita. Sige, susunod ako sa'yo. At ngayon, Cushion fresh fruits and vegetables. Kui, pangalan mo ang ginamit ko para sa tindahang ito. Ang Cushion Fresh Fruits na ito. Ikaw na ang magiging may-ari. Ang Cushion Fresh Fruits na ito ay simula pa lang. Ang aming Cushion Fresh Fruits ay tiyak na lalampas sa Yuyang papuntang Donghua. At kahit sa buong Jiangnan Province, magkakaroon tayo ng hindi mabilang na pera. Hindi ka na mag-aalala sa pang-araw-araw. Xiao Fan, kasama kita, sapat na yon. Anong gagawin ko sa napakaraming pera? Pwede rin yon. Hello, hindi pa opisyal na bukas ang aming tindahan ng gulay at prutas. Pwede kang bumalik sa susunod na araw. Lahat ng aming produkto ay organiko at kami ang pangunahing supplier ng Chaianhe Grand Hotel dito sa bayan. Mapagkakatiwalaan ang kalidad. Kung kailangan mo sa hinaharap, Ikaw ang boss. Ako ang boss. Ako ang Pangulo ng Fruit and Vegetable Association sa iyong town agricultural market. Wukyan. Fruit and Vegetable Association. Pakopya ng business license mo. Magbayad ka muna ng 10,000 para sa membership fee. Taunang bayad na lang na 5,000 pagkatapos. Bakit ako sasali at magbabayad? Ano ang pakinabang? Hindi mo ba alam ang asosasyon namin? Kailangan ko bang malaman? Bata, wala kang alam, tapos magbubukas ka ng tindahan dito. Kulang ang research Montag. Ang asosasyon namin, ang nagbabalanse ng presyo sa palengke. Tutulungan ka sa mga koneksyon. Lahat ng tindahan dito, halos lahat, miyembro na ng asosasyon namin. Gets ko. Kayo yung mga civilian organization. Paano kung hindi ako sasali? Kung hindi, kahit civilian organization lang kami, malakas ang koneksyon namin sa lahat. Isipin mong mabuti, bata. SA Negosyo. Maraming problema kung wala kaming asosasyon. Namak ayos. Nagbabanta ka ba? Isa pang walang takot. Hintayin mong magsaray ang tindahan mo. Sino ang boss? Ako si Captain Lee ng Agricultural Market, Routing Inspection. Pakikuha ang mga dokumento nyo.
Magandang araw po. Ako si Bukwi, manager ng tindahan ito. Ito po ang aming mga dokumento. Nasuri na ba ang mga prutas na ito? Sumunod kami sa batas, kumuha ng accredited na kumpanya. Para mag-inspeksyon. Wala pong problema. Ang lakas ng amoy ng pestisidyo. May residue pa. Hindi ito sumusunod sa regulasyon. Ang mga gulay at prutas ko, binibigyan ng spirituality, masarap at mabango. Imposibleng may amoy ng pestisidyo. Mukhang sinasadya nilang maghanap ng away. Mukhang hindi mabubuksan ang tindahan nyo sa ngayon. Lahat ito, hindi sumusunod sa regulasyon. Mula ngayon, ang mga prutas nyo. Dapat laging dumaan sa mahigpit na inspeksyon. Simula sa farm hanggang sa transportasyon. At pagdating dito, inspection ulit. Paano kung may magkasakit? Sino ang sasagot? ICAF-PA ang sasagot? Sige, kukunin ko muna ang dokumento. Pag naayos nyo ito, saka kayo bumalik. Pare, dinala kaona ang prangkisa Montag. Mukhang hindi na to mapapalagay. May kumuha ng mga dokumento namin. Sino ang may ganong kapal ng mukha? Hoy, Zino KBA? Dapat ikaw ay mula sa Market Enforcement Team. Ang palengke, nasa ilalim ng Agriculture at Commerce Bureau. Ang team nyo, dapat sa Commerce Bureau nakatalaga. Ang problema, wala kayong autoridad para humuli. Anong ginagawa nyo dito? Marami kang alam Pero sasabihin ko sa'yo, dito, ako ang may otoridad. Tumahimik ka. Baka isama ka na rin sa kaso. Ang tindahan nyo ay illegal ang operasyon. Tumanggi sa pagsunod sa mga regulasyon. Ngayon, kinakansela ang lisensya nyo. Sasara ang tindahan, multa na 10,000, isang buwan para ayusin. Tama na. Anong pangalan mo? Tatawag ako sa boss mo. Grabe na ito, wala nang batas. Tawagan Montag. Subukan Montag. Sasabihin ko sa'yo, ako si Li Xiaohai. Sa maliit na lugar na ito, Ako ang batas. Narinig Montag? Hello, Sie Zeng Feng Mao Ba Ito? Sa lugar mo, wala na bang batas? Isang team leader ng palengke, nagsasabing siya ang hari. Siya ang batas. Ganito KBA palagi. Nagtuturo sa mga tauhan mo? Sasabihin ko sa'yo, kung wala kang may papaliwanag. Ang Tianyu Group ay magwi-withdraw ng pondo. Tapos na ang usapan. Hello, boss? si Secretary Dai pala. Hindi ka alam na kayo po. Pasensya na po, patawarin niyo po ako. Bakit ako tinatanong? Si Boss Go ang tanungin mo kung papatawarin ka. Siya ang nagligtas ng buhay ni Boss Jiang. Boss Guo. Patawarin mo na ako. Kasalanan lahat ito ni Xiaoli. Hindi ko alam. Patawarin mo ako. Maglilingkod ako sa'yo, pakiusap. Alam mo kawan ako. Sige, wag nang magdaldalan. Paano naman ang Vegetable Association? Madali lang yan. Kung gusto mo, Ikaw na ang magiging presidente ng Fruit Vegetable Association. Mga dokumento. alis na muna ako. Mabuhay at magtagumpay. Dr. Go, ang tindahan mo. Dito sa lugar na ito, wala nang problema. Gusto lang namin ng tahimik na negosyo. Secretary Dai, salamat sa tulong mo ngayon. Pinapunta ka rito ni Li Xiaohai para humingi ng tawad. Bakit hindi si Li Xiaohai ang dumating? Hoy, diretsong tinatawag mo pangalan ng kapitan ng law enforcement. Mukhang hindi sapat ang ginawa niya sa'yo kanina. Gusto Montag Ba, tatawagin ka o ulit siya? Ito ang dokumento para sumali sa association. Bayaran mo ng 30,000 piso. Cash or bank transfer? Hindi ba 10,000 lang? Dati 10,000 lang, pero hindi kayo sumunod. Kaya tumaas na ang presyo. 30,000. Sinabi ko na sa inyo dati. Hindi ako sasali sa kahit anong association nyo. Kunin mo to at umalis ka na. Huwag mo akong makita ulit. Anong klaseng ugali yan? Vukyan. Sumasago ka? Bakit ka humahap kay Boss Go? Gusto mo bang mamatay? Li Xiaohai, hinampas Montag ako? Magluloko ako es ayo pak uwi kao. Babay ka. Papatayin kita. Tumahimik ka. Boss Guo, hindi niya alam, galing lang ako. Pasensya na, nagkakamali lang. Pasensya na. Ano? Dumating ka para pilitin akong sumali sa association. Bakit ka sasali diyan? Walang kwenta, Young Association na yan. Hindi, Boss Guo. Sa tingin ko, ikaw ang bata at may kakayahan. Ikaw ang dapat maging chairman ng Fruit and Vegetable Association. Bakit ako tatahimik? Humihingi ka na ng tawad kay Boss Guo. Bilisan Montag. Go! Boss Go, pasensya na po. Sa tingin ko, yung Vegetable Association nyo. Mabuti naman na tinutulungan nyo ang mga tao. Pero sobra naman ang membership fee. Tungkol sa chairman, hindi ako angkop. Sa tingin ko, ang general manager ng aming Kushensheng Fruit and Vegetable Store.
Si Wukui, mas angkop. Manager Wu, Boss Wu, Mukakong. Batang may kakayahang entrepreneur. Sigurado mapapamunuan mo na maayos ang association. At maaari mo pang ang mga produktong prutas at gulay sa palengke. Mabenta ng mas mabuti sa buong mundo sa Southeast Asia. Sige, susubukan ko. Sige, umalis na kayo. Xiao Fan, ang chairman ng Fruit and Vegetable Association. Hui, ikaw muna, baka matulungan mo ang lahat. Magkasamang umasenso at yumaman. Xiao Fan, naalala mo ba yung medical conference na sinabi ko sa iyo noong isang araw? Nasa Donghua City Guest House ako. Naghihintay sa'yo. Dali-dali ka na pumunta rito. Liulaw, nakalimutan ko yung bagay na yon. Sige, pupunta na ako ngayon. Hintayin mo ako, babalik agad ako. Ano? To? Matanda, tumawag ka ng pulis. No. Tumahimik ka. Wanglaw, anong nangyari? Xiao Fan, buti na lang dumating ka. Sinisiksik nila sa ilalim ng pinto. Yung mga card na may masasamang impormasyon. Tinawag ko yung staff ng guest house para pigilan sila. Hindi lang nila pinansin, ayaw pa nila tumigil. Nang magtataka akong tumawag ng pulis, kinuha nila yung cellphone ko. Tumawag ka ng pulis, bubugbugin kita hanggang lumabas yung utak mo. Sino kumuha ng cellphone ni Liulaw? Ibalik niyo na lang, tapos na to. Tapos na? Cellphone ka o yan. Akala Montag sino ka? Nakasagabal yung matanda sa negosyo ko. Magbayad kayo ng 10,000. Tapos na, 2. Kung hindi, hindi kayo makakaalis ng buhay sa Donghua. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Magbayad ka ng bagong cellphone. Tapos na to. Gusto mo mamatay? Magbayad ka. Ta ako ni Brother G. Wala akong pakialam kung Brother G o Brother Top yan. Kung makakaabala kayo, lulutuin ko kayong lahat. Magbayad. Magbabayad ako. Tara na. Umalis kayo. Liulaw. Xiao Fan, Buti na lang dumating ka ng maaga. Kung hindi, ngayong araw na to, mabibiktima ako ng mga batang to. Liulaw, ang Donghua City First Hospital. Ganito lang ang lugar na inayos para sa'yo. Hindi lang pangit ang seguridad, pangit pa ang kapaligiran. Xiao Fan, huwag mong sabihin yan. Bukas ay ang conference para sa buong lalawigan. Dumadating ang mga sikat na doktor mula sa iba-ibang lugar. Kung lahat sila ay ilalagay sa mamahaling hotel, napakalaki ng gastos. Tama ka. Hello, JJ. Narinig kong nasa Donghua City ka. Nasa Longin Pavilion Grand Hotel ako sa Donghua City. Nag-iintay sa kwarto 6,601. Nasa Donghua City ka rin? Sige, pupuntahan kita ngayon. May babae kang tinatawagan. Ay, ang galing mo. Sa Yuyang Town, may Wukui na may tindahan ng gulay at prutas. Pagdating mo sa Donghua, may babae pang humahanap sa'yo. Dahan-dahan ka lang. Liulaw, huwag kayong magsalita ng ganyan. Babalik agad ako. Bakit ka nandito? Bakit hindi ako pwede nandito? Sir, sobra na ang bigat ng elevator. Pwede ba kayong maghintay ng susunod? Paalisin mo siya. Bakit ako maalis? Ako ang una sumakay. Kilala ka o, 2. Probinsyano lang, 2. Aw-aw ng aligid, nagkakalat ng mga flare. Yan siguro ang pakay niya. Dapat masigpitan ninyo ang seguridad sa hotel ninyo. Huwag ninyong papasukin ang kahisino. Probinsyanong to, anong ginagawa sa ganitong mamahaling hotel? Baka may dala siyang mikrobayo. Alisin Montag na yan. Ang isang gabi rito, libo-libo ang bayad. Paano makakabayad yang probinsyanong yan? May masamang balak yan sigurado. Sir, Sang Quarto po kayo? 6,600 isa. Ang 66 TA floor ay para sa mga naka-presidential suite sa aming Dragon's Roar Pavilion. Kailangan ng EIE elevator. Hindi abot yan ang ordinaryong elevator na sinasakyan mo. Anong alam niya? Kung guest siya ng presidential suite, alam niya dapat kung saan ang EIE elevator. Narinig ka o, ang presidential suite SA Dragon S War Grand Hotel. Libo-libo ang isang gabi. Sa itsura niya, Hindi mukhang guest ng presidential suite. baka pupunta siya sa presidential suite para magkalat ng flare. Paalisin na yan. Ang mga guest ng Dragon's Roar Hotel. Iba ang estado sa buhay. Huwag nating pagsamahin ang kahisino sa kanila. Lumabas ka na sa elevator at umalis sa hotel. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Umalis ka na. Bitawan mo ako. Kanina pa kita pinapaalis. Ngayon, hindi ka na makakatakas ng madali. Manggugulo ka SA Dragon S Raw Pavilion? Hindi mo alam ang kalalagyan mo. Kuwat iya. May nanggugulo. Anong nangyayari? Igilan ninyo yan, nakakaistorbo. Boskin, sinubukan pumasok ng taong to sa hotel. Kanina pa nakakaistorbo sa mga guest. Palisin ko na sana. Sir, ako ang general manager ng Dragon's Roar Grand Hotel. Pwede ko bang malaman kung ano ang nangyari? May kaibigan akong nakikipagkita sa 6,601. Boskin, tingnan mo, nagsisinungaling pa to. Sa estado niya sa buhay. Gusto pang makipagkita sa naka-presidential suite. May iba talagang pakay yan. 6601? IKFPA ang bisita ni Boss Jiang? Hindi man lang magaling magsinungaling. Si Boss Jiang, napakalaking tao niyan. Ikaw pa ang makikipagkita sa kanya? Tumigil ka. Sir, pasensya na po. Hindi namin alam na bisita pala kayo ni Boss Jiang. Pasensya na sa abala. Sana'y mapatawad ninyo kami. Boss Chin. Pumunta ka sa counting para sa final pay.
Pagbabakao. Ayokong makita ka pa. Boskin, Boskin. Pasensya na po, mahal na bisita. Sumama po kayo sa akin. Sir, dito po. Ito po ang EIE elevator para sa aming presidential suite. Mahal na bisita, ano po ang tawag sa inyo? Ako si Gok Xiaofan. Isang karangalan na makilala kayo, Emargo. Ako ang General Manager ng Longyin Pavilion. Si Kinyo po. Sa susunod na pumunta kayo rito, Emargo, tawagan niyo lang ako. Ako na ang bahala sa inyo. Salamat po. Walang anuman. Sir, tuloy po kayo sa loob. Emargo, ito na po ang kwarto ni Boss Jiang. Salamat, Manager Kin. Saktong sakto, kakaligo kaolang. Ate Jiang, bakit niyo po ako tinawagan ng ganitong oras? Kailangan ba ng dahilan para hanapin ka? Ate Jiang, ayos lang po ba kayo? Ano ba, yan sa pantalon Montag? Ang tigas, nasaktan ako. Pasensya na, Ate Jiang. Hindi ko napigilan. Simula nang magbukas ang prutas at gulay mong tindahan, palaging maganda ang benta mo. Pinapasuri ko sa aming grupo ang mga produkto mo. Nakita namin, may halaga pala ito sa gamot. Nag-usap ang aming board at gusto naming makipag-partner sa'yo. Gaano kalaki, Ate Jiang? Mga 1 bilyon. Ang laki naman. Oo, pero madaling masira ang prutas at gulay. Mahirap din itong i-transport. Pwede bang kunin ang gamot mula rito at gawing health supplement? Pwede. Pero yung formula ng supplement, hindi ko pwedeng ibigay. Siempre. Basta siguraduhin mong sapat ang supply. Kami na sa Tianyu Group ang bahala sa pagbenta at pabrika. Hatcha natin sa kita, 50 tandang bawas 50. Ano sa tingin mo? Sige, sundin natin ang plano nyo, Ate Jiang. Pero may maliit akong hiling. Pwede bang sa Tawiwan Village itayo ang pabrika? Napakahirap ng mga tao sa amin. Gusto ko silang tulungan. Pwede. Makakatulong din ito sa lahat. Nga pala, narinig kong pupunta ka sa isang medical conference Pwede mo bang gamitin yun? para gawing gamot. Ang health supplement mo? Kung magkagayon, mas mataas ang benta natin. Magandang ideya yan. Babalik na ako para pag-aralan ito. Sa susunod na pulong, pipilitin kong gawing gamot ang health supplement natin. Para ma-approve, aalis na muna ako. Ang gamot na ginawa ko, base sa recipe ng Supreme Medicine King Classic. Hindi lang pampalakas ng katawan, kundi pampabagal din ng pagtanda. Talagang magiging best-selling health supplement ito sa merkado. Xiao Fen. Pambuong probinsya ang pulong na ito. Mga sikat na doktor mula sa iba't ibang panig ng bansa ang dadalo. Kahit ang chairman ng Drug Regulatory Association ay personal na sasali. Huwag kang magpakampante kahit konti. Huwag kang mag-alala, Liu Lao. May misyon ako sa pagpunta rito. Dalhin agad ang chairman sa emergency department. Anong nangyari? Chairman Zitu, ito ay multiple neurofibromatosis. Hereditary ito, hindi na magagamot. Mahirap ito, kapag tinanggal, pwedeng maipit ang nerves. Ang kailangang unahin ngayon ay yung tumor sa kaliwang dibdib na nakakaipit sa nerves. Kung hindi alisin, maapektuhan agad ang puso niya. Ang payo kao, operahan na agad. Tanggalin ang tumor na ito. Hindi pwede, delikado ang operasyon. Kung magka-problema sa operasyon dito sa ospital natin, sino ang mananagot? Pangliren. Parang tako ka lang sa responsibilidad. DIBA, Director Liu, ipat magaling itong Zigo Xiaofen. Bakit hindi mo siya papag-operahin? Isa lang siyang village doctor. Hindi pa nakakapag-opere. Papag-operahin Montag siya? Kalokohan yan. Director Liu, kung hindi kaya, huwag kang magsalita ng padalos-dalos. Noon sa health center, iba ang sinabi mo. Sabi mo, daang bises na mas magaling siya sa akin. Bakit, ngayon hindi na? Tama si Director Liu Erwang. Daang beses na akong mas magaling sa'yo. Hindi ko kailangan ng operasyon. Para makontrol ang kalagayan ni Chairman Situ. Xiaofan, to be a yen? Siyempre, totoo. Director Liu, kailan pa ako nagsinungaling? Sino yang doktor sa labas? Parang isang village doctor. Siguro naghahanap lang ng atensyon. Papazukin Montag.
Neurofibromatosis ang sakit ni Chairman Zito. Alam Montag Beachtung ano yun? Kung hindi mo kaya, tumahimik ka na lang. Ika. Dr. Guo, papasukin ka ni Chairman Zito. Lulaw, papasok na muna ako. Doktor, sabi nila, hindi mo kailangan ng operasyon. Para mastabilize ang kalagayan ko. Chairman Situ, gagamit ako ng acupuncture. Kaya ka lang papanatilihin, kailangan mo lang maghubad. Humiga ng patag sa kama. Tumigil ka. Hoy Guo, Zino KBA? Hinubaran mo pa ang gamit ni President Zito. Wang Liren. Kung marumi ang isip mo, huwag mo kaming ilamay. Huwag mong isipin na katulad mo kaming lahat. Ano ba ang ibig mong sabihin? Tama na, Dr. Wang. Naniniwala ako sa batang doktor na ito. Huwag kayong mag-alala, President Situ. Gagaling ka rin agad. 5 pulgadang karayom at yung panginginig. Yan ang paraan ng panginginig ng karayom. Bata, kanino ka natuto? Paano mo nakuha ang ganitong paraan? Huwag muna kayong magsalita, President Situ. Sasagutin ko ang tanong mo mamaya. Naku, si President Zito, isang bihirang kagandahan. Nakuha pa niyang makalamang. Ayos na. Magagailang ng ordinaryong gi. Huwag nang magdagdag ng ibang gamot. Normal na ang mga numero. Nawala na ang pamamaga sa puso. Wow, kahanga-hanga. Talagang kamangha-mangha. Ang galing. Talagang nastable lang sa acupuncture. Ang kalagayan ni President Zito. Ngayon kaulang nakita ang ganito. Bata, Hindi ko inaasahang ganito kagaling ang kakayahan mo. Nagulat talaga ako. Nakakatawa naman, President Situ. Kung hindi niyo ako binigyan ng pagkakataon, wala rin akong pagkakataon. Imposible. Siguradong nag-iniksyon siya ng hormone ng palihim. Pansamantalang nastabil lang ang kalagayan. Hindi ito responsibilidad sa Presidente. Wang Liren, ibig mong sabihin, ikaw mismo ang mag-examine kay President Situ. Siyempre. Nanginginig na ang kamay mo ngayon. Kung tama ang nakikita ko, maraming tofi sa kaliwang pulso mo. Malamang dahil sa sobrang pag-inom. Di na may galaw ang maliit na daliri mo, no? Bala, yun. Nagsisinungaling ka. kalokohan, Wang Liren. Nalala ka kahapon ka lang nak-operasyon. Ganyan kang manginig, paano ka makakapag-operasyon? Pinipilit mo pang mag-operasyon. Parang gusto mo lang pumatay ng tao. Ipaparevoke ka ang lisensya Montag. Hindi ka karapat dapat maging doktor. Maghintay ka sa parusa. Grabe na, tu. Dapat seryosohin ito. Huminahon ka, President Situ. Kakasteble lang ng kalagayan mo. Napala, ito ang gamot na ginawa ko. May bisa ito para mag-relax ng muscles at pampaganda ng pangangatawan. Ito ang iyong sikretong recipe. Tama, basta't susundin mo ang pag-inom ng gamot. Babagal ang paglaki ng fibroid sa katawan mo. At hindi na ito magiging sanhi ng kamatayan. Kung hindi ka kampante, magpa-check up ka sa ospital. Kung walang problema sa sangkap ng gamot na ito, pwede kitang tulungan para maging opisyal na gamot ito. Bilang pasasalamat sa pagligtas mo sa akin. Oh, Doc. Ang galing-galing Montag. Gusto Montag tayong makrabaho. Sa aking asosasyon ng mga doktor. Maraming salamat, Pangulong Situ. Pero wala akong lisensya sa pagdodoktor. Isang lang kong doktor mula sa baryo. Sa galing mo, hindi mo na kailangan ng mga proseso. Pwede kong ipaasikaso ang lisensya mo ngayon din. Kung may problema ka sa hinaharap, sabihin mo sa akin. Ayos yan. Saglit lang, may tatawagan ako. Hoy, Guo Xiaofan, ay kaubiyayan? Ako si Tseng Dalong, kuya ni Tseng Erhu. Nasa akin ang babae mo. Buhay pa siya. Hindi namin sinaktan. Pero ang mga kasama ko, hindi na makapaghintay. Ano ang gusto mo? Makinig ka, huwag kang tatawag ng pulis. Pumunta ka mag-isa sa likod ng bundok ng Taoyuan Village. Maghihintay lang ako ng 2 oras. Huwag, Xiaofan, huwag mo akong intindihin. Takbo ka na. pakawalan niyo siya at baka hindi ko kayo patayin. Bata, narinig kong sinaktan mo ang kapatid ko dahil sa babaeng to. Ngayon, gagahasain ko siya sa harap mo. Tapos, mga kasama ko naman, tapos ikaw ang susunod. Mga salot kayo ng lipunan. Swerte kayo at nabubuhay sa mapayapang panahon. Kung hindi, patay na kayo. Huwag kang magyabang, bata. Ang mga kasama ko, hindi yan mga ordinaryong tambay. Ngayon, lumuhod ka at magmano hanggang magdugo. Baka pagbigyan pa kita at ang babae mo. Bago kayo mamatay. Zeng Dalong,
Hindi ko sana gagawin to, pero pinilit mo ako. Wawakasan ko ang lahi ng pamilya Zeng. Pigilan mo yan. Sibat na, patayin natin to. May susunod pa ba? Huwag kang lalapit. Lalapit ka, papatayin ka Uzia. Maniwala ka sa akin, ipikit mo ang mata mo, sandali lang. Ngayon, lumuhod ka o papatayin ko siya. Kung gusto mong mamatay, ibibigay ko na sa'yo. Xiao Fan. Xiao Fan. Salamat, isa na namang beses mo akong iniligtas. Uy, huwag kang ganyan magsalita. Iyak na ako ang target ni Zendalong. Ako ang dahilan kung bakit ka naapektuhan. Xiao Fan. Ang sarap sa pakiramdam na nandito ka. Ate. Huwag Xiaofen, paano niyo nagawa yun? Lin Siwan, Kami, Ate, umalis ka muna sandali. May sasabihin ako kay Go Xiaofan. CJ, Go Xiaofan, ang galing-galing mo pala. Kakagaling lang sa sakit, nakipagkilala ka na sa ate ko. Alam ka una, ang ate kaun gayon. Ayong boss ng Sui Shang Shang Fruits and Vegetables Company. Gusto mong umakyat kamit siya, di ba? Siwan, nagkakamali ka, wala kaming. Tumahimik ka. Hindi ka karapat-dapat kausapin, isa kang walang kwenta. Siwan, nagmamahalan kami ng ate mo. Totoong mahal ko ang ate mo, gusto ko siyang pasayahin habang buhay. Pasayahin habang buhay. Ikaf lang? Sa mga taong sira ang ulo mo, sobra-sobra na ang ginawa ng ate ko para sa'yo. Ngayong gumaling ka na, hindi kita pinapabayaran. Lumayo ka lang sa kanya. Kung hindi, pagbubutihan kita. Nga pala, ang boyfriend ko ay ang boss ng Ziyuan Group. Marami siyang paraan para ipahirapan ka. Xiao Fan. Narinig ko lahat ng sinabi mo kay Xiwan. Masaya ako at napakaswerte ko sa mga sinabi mo. Pero sana, huwag mo nang pansinin si Xiwan. Marami siyang hindi alam. Here, huwag kang mag-alala. Pinsan mo si Siwan, kaya pinsan ko na rin siya. Hindi ko talaga papansinin ang mga sinabi niya. Pero, kailan nagkaroon ng boyfriend si Siwan? Bakit hindi ko narinig sa'yo yon? Ngayon ko lang nalaman. Estudyante pa lang siya, hindi pa ka-graduate, paano? Naging magkasama ang isang chairman ng grupo. Hindi tama, may problema dito. Baka naloko siya. Mukhang. Nag-ayos pa siya ngayon, baka nagsisimula ng magbago. Huwag kang mag-alala, Twi. Mabait si Siwan, huwag kang mag-alala. Paano ako hindi mag-aalala? Isa lang siyang pinsan ko. Hindi ko siya hahayaang magpakasawi. Sige, susundan ko si Siwan para tingnan. CJ, Pasensya na, naabala ka na naman. matagal na tayong mag-asawa, huwag kang mag-alangan. Hintayin mo na lang ako sa bahay, ha? Ang gabi-gabi na, bakit pupunta si Siwan sa ganitong lugar? Juan, bakit ngayon ka lang dumating? Darating na si Kuya, huwang sa ilang sandali pa. May nakasalubong akong nakakainis sa daan, kaya naantala. Okay lang. Kilalang-kilala na si Juan sa eskwelahan namin. Sikat na siya. Hindi lang siya may boyfriend na tulad ni Kuya Huiwang. Mayaman at may kapangyarihan, pero may kapatid pa siyang babae. May prutasang tindahan sa bayan, at ang daming customer. Talaga? Wow, panalong-panalo siya sa buhay. Siwan, pinapauwi ka ng ate mo. Bakit nandito ka? Anong ginagawa mo? Zeno 2? Mukhang probinsyano ang suot. Xiuvan? Sino ka para tawagin siya ng ganyan? Baka empleyado ng kapatid ni Chuan? Paano ka nakarating dito? Hindi lugar para sa'yo. Sa mahirap na tulad mo. Dumating lang ako para sunduin si Siwan. Baby, Zeno 2? Gusto ka raw dalhin? Ang yabang naman. Huihuang, dumating ka na. Dati naming kapitbahay sa probinsya. Siguro trabahador siya sa kumpanya ng Etco ngayon. Pinapunta siya ng Etco. Probinsyanong manggagawang lang? Ang yabang. Akala ko sino, may-ari ng kumpanya. Ikaw sila yung hiwang ng Ziwan Group, di ba? Respetuhan naman. Kahit probinsyano ako, pareho tayong may dignidad. At ano naman kung manggagawa? Nagtatrabaho sila ng marangal. Bakit mo sila minamaliit? Palaka ka lang,
Hindi mo ako kapantay. Probinsyanong manggagawa ka lang. Minamaliit ko siya. Ano ngayon? Suntukin Montag ako. Ay, manyak. Anong nangyari? Ang ingay. Hinipuan niya ako sa puwet. Hinipuan mo siya? Umalis ka. Uwag, ta ako ni Kuya G. Kilala ka o si Kuya G. Ta ni Kuya G, kahit hari ayan, hindi ako tako. Suntukin Montag siya. Wow, Kuya Huihuang, ang galing mo talaga. Kaklase ka via Nixuan? Kung sinaktan ka nila, sinaktan na rin nila ako. Nakita Montag via, oy? Yan ang kapalit ng pagsira mo sa akin. Sino ang nanakit sa kapatid ko? Kuya G. Yung mga to, hinawakan ko lang ng bahagya yung babae. Binugbog nila ako. Ang sakit talaga. Dakpin niyo silang lahat. Yung mga nanakit. Isang kamay bawat isa ang kukunin ko. Zandali. May sasabihin ako. Oo. Ako ang chairman ng Z1 Group. Ako si Liang Huifang. Pwede bang malaman kung saang grupo ka? Anong grupo? Sa grupo ng mga patay. Umarap ka sa kapatid ka o? Kahit zino ka PA, hulihin. Huwag. Kuya G. DIBA? Pwede bang pag-usapan? Siguradong hindi sinasadya. Sige. Pag-usapan natin. Zino yung babeng nanggulo kanina? Pakita mo sa akin. Lumabas ka na. Mag, sorry ka lang, tapos na. Hindi ako nanggulo, ako yung ginipitan. Bakit ako magsosori? Ayaf mong Mag, sorry? Maniniwala ka ba kung sasabihin kung hindi ka makakalabas dito? Huihuang. Tumahimik ka. Kasalanan ng mga kaibigan mo. Uy, ang ganda naman nito. Ganito na lang. Pabayaan mo siyang magpalipas ng gabi sa akin. Tapos na to. Ano sa tingin mo? Huwag. Girlfriend ka o siya? Girlfriend mo? Mas maganda yon. Manut ka lang. Kunan mo kami ng video. Mas masaya yon. Huwag, Kuya G, gawin natin. Hahanap ako ng ibang babae para sa'yo. Pwede ba? Ayaw mo na magandang pakikitungo? Maniniwala ka ba kung sasabihin kong hindi ka makakalabas ng pinto? Kuya G. Sige. Papayagan ko ang girlfriend ko na sumama sa'yo. Mabuti naman at naintindihan mo. Palayain mo yung maliit, paliguan mo. Wala akong oras para mainte. Bilisan mo maligo, mabilis. Wala ng oras si Kuya G. Paano mo nagawa yan? Ayoko. Ayo mo? Gusto Montag PA akong mapahamak? Tumigil ka. Saan ka galing? Ikaw si Jay, di ba? Sinasabi nila may pinagmumulan ang galit. Ang dapat mong hanapin ay yung silayang hihuang. Hindi tong mga dalagita. Sino ka PA? Nagtuturo ka PA? Ikaf pala. G, ito yung lalaki. Noong nagkakalat kami ng flare noong nakaraan, sila ang sinaktan nito. Ikaf pala, tu. Nagkusa ka pang pumunta. Huli mo siya. Huwag niyo siyang galawin. Si Juan, umalis na kayo. Ako narito. Hindi ako alis, ako ang may kasalanan. Hindi kita pababayaan. Sige, pagkatapos, ipikit niyo lahat ang mga mata niyo. Makengat Karen. Magkababayan pa rin tayo. Ayokong mamatay ka rito. Huwag kang mag-alala. Di pa ako handang mamatay. Anong pinag-usapan nyo? Gusto mo bang mamatay? So, hindi ka pala empleyado ng tindahan ng Edco. Kundi ang boss sa likod and gates Sheng fruits and vegetables. Pwede mo yan sabihin. Bakit hindi mo sinabi agad? Nakaksaya PA ako and hinala. Hindi mo naman tinanong. Pero, paano yung galing mo sa martial arts? Paano ka napakagaling? Ang bilis mong napabagsak ang maraming tao. Ang galing mo. Mahaba yung kwento. Guok Xiao Fen. Mahirap ang buhay ng Edco. Nabalo agad pagkakasal. Mag-isa lang siya sa mahabang panahon. Kung totoong mahal mo siya, buong puso kitang sinusuportahan. Pero kung niloloko Montag lang siya, Kahit gaano ka pa kagaling, gagawan kita ng paraan. Huwag kang mag-alala. Totoo ang nararamdaman ko para sa ate mo. Hindi ko hahayaang masaktan siya. Ikaw naman. Bata ka pa. Bakit ka nakipagrelasyon kay Liang Hihuang? Anong nangyari? hindi ka o alam na ganun siya. Nung una, Mabuti rin siya sa akin. Gago, mabuti siya nang walang dahilan. Talagang may presyo lang yan. Ikaw, halika. Yung mga naso, akala mo kaibigan. Ay, makikipag-break na lang ako sa kanya. ikaf naman. Bakit ang bait mo sa akin? Ngayon pa, tinulungan mo ako. Kasi bayaw mo ako. Hindi pa naman ikakasal. Bayaw mo pa rin ako.
Hoy, Xiuvan. Ako si Huivang. Makinig ka, ipapaliwanag ko. Wala talaga akong magagawa ngayon. Kung hindi kita ipapadala, baka putulin ni G. Ang isang kamay ko. Nagtanong-tanong na ako. Si G, siguradong galing sa sindikato. Ano? Makikipag-break ka sa akin? Hindi, Xiuvan. Ipapadala lang kita para samahan si V. At saka, masaya ka rin naman. Chairman, huwag kang magalit. Para sa isang babae, hindi sulit masira ang katawan mo. Itong babae, nagpapanggap na malinis sa harap ko. At ang ate niya, may-ari ng Kuishengsheng. Magkakagusto ako sa kanya? Akala mo kung sino? Chairman, mali ang galaw natin. Paano na ang Kuishengsheng? Hindi makakuha ng Sheng. Sa pamamagitan ni Lin Chuan. Kung ganoon, diretso na tayo sa Kuishengsheng. Hindi naman ito ang unang business natin. Chairman, para sa isang prutas at gulay store, dapat ba gawin ito ng grupo natin? Ano ba alam mo? Nakabukas lang ng Kuishengsheng. Kontrolado na. Ang kalahati ng prutas sa bayan. Milyon ang kita nito bawat buwan. Parang manok na nangingitlog. Kung makuha ng grupo natin ang Kuishengsheng, at tagandahin lang natin ng kaunti, siguradong 10 milyon ang kita taon-taon. Pero ang supplier ng Kuishengsheng, mga taga-Taoyuan Village, kung makikialam tayo, paano ang mga taga-bayan? Mga walang kwenta lang yan. Bakit tayo matatakot? Kung hindi, bigyan na lang natin sila ng pera. Mahirap sila, kahit konting tulong lang. Susunod na sila. Huwag kang mag-alala, ako ang sasagot kung may problema. Ngayon, hahayaan ko na si Lin Chuan. At iyong guo na mapahiya. Narinig mo na ba? Nagbibenta ng lason na prutas ang tindahan ito. May mga na-ospital dahil sa sakit ng tiyan. Kumakalat na ito sa internet. Totoo? Sabi ko na nga ba, puno ng tao ang prutasang ito noon. Nagpila at nagpa-reserve pa para bumili ng prutas. Bakit wala ng tao ngayon? Kaapat-dapat lang sa kanila. Walang konsensya ang mga nagbibenta ng lason na prutas. Dapat bitayin ang mga tao sa tindahang ito. Huwag na dito. Swerte ng aming nayon ng Taoyuan. Mayroon kaming si Xiao Fan, isang magaling na doktor. Tama ba? Simula nang magkaroon ng lisensya si Xiao Fan at magsilbi sa health center, mas maraming ngiti na ang nakikita. Tita, huwag niyo pong ganyanin. Noong may sakit ako, kayo ang nag-alaga sa akin. Ngayon okay na ako. Kailangan kong magbalik ng utang na loob. Kuya Xiao Fen, may problema. May nangyari sa prutasan ni At Wu Kui. Ano ang nangyari? Dahan-dahan lang. May problema daw ang prutas sa tindahan ni At Wu Kui. May kinain na may sakit. Kumakalat na sa internet. Sabi nila, may lason ang prutas sa Taoyuan. Pinapasara na ang kanyang tindahan. Puntahan mo na. Impossible. Halika, tingnan natin. Bilis. Xiao Fan, sinara ang aming tindahan. Uy, siguradong walang problema ang prutas natin. May nagtangka talaga. Halo. Sino po ito? Which way ba ito? Narinig kong may problema ang Ki Shengsheng nyo. Kung ibibigay mo ang 50% ng shares mo, Tutulungan ka ng aming Ziyuan Group. Pag-iisipan ko. Zhaiyuan Group. Len Hui Huang. Biglang nagmamadali siya nang magkaproblema ang prutasang Kui Shengsheng. Mukhang may kinalaman siya rito. Saan ka pupunta? Inaapi na tayo. Siyempre, maghihiganti ako. Xiao Fan, baka may pagkakamali. Pagkakamali. Hoy, Xiao Fan, narinig kong may problema sa prutasang mo. Ayon sa aking investigasyon, ang gulo sa prutas na ito ay pinamunuan ng Zion Group sa likod. Ang grupong ito ay gumawa ng maraming bagay sa ilalim ng mesa, bukod sa pag-iwas sa buwis. Sinako pa nila ang mga lupang sakahan. Giniba ang mga bahay ng mga magsasaka para sa pabrika. May napatay pa sila, pero binayaran lang nila. Para takpan ang issue, pati ang insidente sa Kuishengsheng. Sila rin ang nasa likod. Sadyang pinagbintangan nila at ginulo ang opinyon ng publiko. Ang lakas ng loob ng Zion Group. Sa gitna ng hustisya, hindi sila natatakot. Huwag kang mag-alala, Xiao Fan. Inaasahan ni Boss Jiang na ipatest ang prutas sa profesional na laboratorio. Kapag lumabas na ang resulta, gagamitin ni Boss Jiang ang lahat ng kanyang resources para linisin ang pangalan ng kumpanya sa publiko. Salamat talaga sa inyo. Xiao Fan, Pasalamatan Montag si Boss Jiang. Malaki ang utang na loob namin sa kanya. Salamat sa paalala, Sek. D. Bibisita ako sa kanya.
Zion Group, Ling Huhong. Tapos na ang masayang araw ninyo. Magandang araw, Zion Group ito. Baka mali ang napuntahan ninyo. Tama-tama ang napuntahan namin. Zion Group ang hanap namin. Empleyado ka lang, hindi kita pahihirapan. Tawagin mo si Ling Huhong. Mga empleyado ng Koshungsung pala kayo. Bakit? Dito nyo ibinibenta ang mga lasong prutas? Ling Huhong, noong kasama si Xeon, binigyan pa kita ng mukha. Ayaw mo pala. Ngayon, pinagtripan mo ang Koshungsung. Alam mo ba, kung gaano kahalaga ang Koshungsung sa aming mga mamamayan? Oo, lahat ng prutas ng pamilya namin. SAQ isingsang namin binibili. Pinagsismis mo, kaya hindi mabenta ang mga gulay at prutas ng aming nayon. Paano na kami mabubuhay? Hoy Gu, huwag kang magyabang. At kayong mga probinsyano, ano pakialam ko sa buhay ninyo? Pakinggan ninyo kung magkagulo pa kayo dito. Hindi kayo makakaalis. Ang yabang mo, Ling Huhong. Huwag mong akalain na hindi namin alam ang mga kalokohan mo. Hindi alam ng ibang tao ang inyong Zayuan Group. Nakinakaw ng pagkain mula sa bibig ng mga ordinaryong tao. Paano ka nagkakaroon ng mukha para gawin yun? Go. Ano ang sinasabi mo? Security, Bilisan. Ulihin nyo siya at bagbugin nyo na mabuti. Tingnan natin kung sino ang magtatangka. Si Xiaofan ay taga-Taoyuan Village kami. Sino magtatangkang humawak sa kanya? Kung gusto mong lapitan si Xiaofan, kailangan mong tumawid sa aking katawan. Et akoren. Kahit anong gawin mo, sinusuportahan ka namin. Itong enggot ngayon. Kapag hinawakan ka niya kahit isang buhok lang, lalabanan namin siya. Tama. Mga hamak na tao, Kayo, tatawag ako ng pulis. Ipapaaresto ko kayong lahat at ibibilanggo. Sandali. Ikaw ang dapat makulong. Naipasa ko na sa pulisya ang ebidensya ng iyong. Hindi na pagkuhan ng magandang lupa at pagkuhan ng mga tauhan para kumatay. Lahat ng impormasyon ay naiulat sa istasyon ng pulisya. Hindi magtatagal at darating ang mga pulis para arestuhin ka. Guo, nagbibenta ka rin ng lason na prutas. Hindi ka mas mabuti kaysa sa akin. Lason na prutas. Len Huang, wala ka bang ginagawa kapag may oras ka? Hindi ka ba nagbabrowse ng internet? Isang oras lang ang nakalipas, inanunsyo na ng lahat ng malalaking media na. Lahat ng inspeksyon na ulat ng aming Kui Sheng prutas ay pumasa sa pamantayan. At mayroon pa itong gamit na medisina. Natatakot ako na ang aming Kui Sheng tindahan ng prutas ay magiging masikat pa kaysa dati. Aye, Totu Ito. Tingnan ninyo lahat. Pinabulaanan ng lahat ng media ang maling balita at pinuri ang Kui Sheng. At sinabi pa nila na masarap ang prutas ng aming Taoyuan Village. Hindi pwede ito. Napakaganda. Hindi pwede. Hindi ito pwede. Hindi pwede. Zinozi Liang Huifang? Kami mula sa tanggapan ng pulisya. Hindi pwede ito. Talagang hindi pwede. Hello, Boss Jem. Ano? Naaprubahan na ang plano. Magsisimula ang konstruksyon sa ating Taoyuan Village pagkalipas ng ilang araw. Okay, napakaganda.